According to the Government of Canada, 50% of adults have trouble falling asleep, and 1 in 5 of them don't find their sleep refreshing once they're able to actually... 10 mga historical figures na may kakaibang gawi sa pagtulog. Palagi sa ating sinasabi na mahalaga ang pagkakaroon ng sapat na tulog upang maging malakas ang ating katawan at upang makapag-isip tayo ng maayos. Ngunit alam mo ba na maraming mga kilalang tao sa ating kasaysayan ang naglalaan lang ng konting oras sa kanilang pagtulog? Pero paano kaya nila kinaya ang ganitong style ng pagtulog? At sa video ngang ito ay kikilalanin natin ang 10 mga historical figures na may kakaibang gawi sa pagtulog. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Leonardo da Vinci. Si Leonardo da Vinci ay kilala hindi lang sa kanyang mga obra tulad ng Mona Lisa at The Last Supper, kundi pati na rin sa kanyang pagiging inventor at scientist. Isa rin sa mga kakaibang bagay tungkol sa kanya ay ang kanyang hindi pangkaraniwang gawi sa pagtulog. Ayon sa mga kwento, si Leonardo ay gumagamit ng polyphasic sleep. Ito ay isang style ng pagtulog kung saan hindi siya natutulog ng diretsong 8 oras tulad ng karamihan. Sa halip ay hinahati niya ang kanyang tulog sa maliliit na naps na tumatagal ng 20 hanggang 30 minutes bawat isa. Sa kabuuan, natutulog lamang siya ng 2 hanggang 4 na oras bawat araw. Naniniwala si Leonardo na mas mahalaga ang oras kaya't iniwasan niya ang mahabang tulog para magawa niya ang maraming bagay sa kanyang araw. Sa ganitong paraan ay nagkaroon siya ng mas maraming oras para magtrabaho, mag-isip at mag-eksperimento. Gumugugol siya ng maraming oras sa kanyang mga proyekto, mula sa pagpipinta hanggang sa pag-aaral ng science at technology. Dahil sa kanyang dedikasyon sa paggamit ng oras ay naging isa siya sa pinakaproduktibong tao noong kanyang panahon. Subalit ang ganitong style ng pagtulog ay may kaakibat na panganib. Ang kakulangan sa tulog ay maaaring magdulot ng sobrang pagod at maaaring makaapekto sa kalusugan. Ngunit tila hindi naapektuhan si Leonardo dahil patuloy siyang naging masigla at produktibo hanggang sa kanyang pagtanda. Bukod sa kanyang kakaibang tulog ay kilala rin si Leonardo sa pagiging organized sa kanyang oras. Mahigpit siya sa kanyang schedule at sinisiguro niyang lahat ng oras niya ay nagagamit sa mga kapaki-pakinabang na gawain. Maraming oras ang ginugugol niya sa pagsusulat sa kanyang mga notebook, paggawa ng mga disenyo at pag-aaral ng kalikasan. Sa ganitong pamumuhay ay ipinapakita ni Leonardo da Vinci kung gaano siya kaseryoso sa kanyang gawain at pagkahilig sa kaalaman. Hindi lamang siya isang mahusay na pintor, kundi isa ring dalubhasa sa iba't ibang larangan tulad ng anatomy, architecture at science. Number 2. Napoleon Bonaparte. Si Napoleon Bonaparte ay kilala bilang isa sa pinakadakilang pinuno at general sa kasaysayan ng Europe. Bukod sa kanyang mga tagumpay sa digmaan, ay kilala rin siya sa kakaibang paraan ng pagtulog na nagbigay daan upang magawa niya ang napakaraming gawain. Sinasabing natutulog lamang si Napoleon ng 2 hanggang 3 oras bawat gabi. Sa halip na matagal at tuloy-tuloy na pagtulog ay pinipili niyang hatiin ito sa maikling oras. Madalas din siyang magpahinga sa pamamagitan ng power naps o mabilis na tulog sa buong araw, kahit saan siya abutan ng antok, maging sa gitna ng kampanya o biyahe. Kahit ilang minuto lang ang kanyang pahinga ay bumabangon siya na tila nakakuha ng sapat na lakas para magpatuloy sa kanyang trabaho. Para kay Napoleon, ang bawat oras na ginugugol sa pagtulog ay sayang kung hindi ito ginagamit sa mas mahalagang bagay. Dahil dito ay mas pinipili niyang magtrabaho kaysa magpahinga ng matagal. Kahit kulang sa tulog ay nananatili siyang alerto at mabilis sa paggawa ng desisyon. Ang ganitong disiplina ay nagpakita ng kanyang dedikasyon sa pamumuno at paglilingkod sa kanyang mga sundalo at bansa. Subalit hindi maiiwasan ang epekto ng kakulangan ng tulog. May mga pagkakataong nararamdaman din ni Napoleon ang labis na pagkapagod, lalo na sa mga huling bahagi ng kanyang pamumuno. Ayon sa mga ulat, ang kanyang kalusugan at emosyon ay naapektuhan din ng kanyang kakaibang gawi sa pagtulog na maaaring nakaambag sa kanyang pagbagsak. Bagamat mahirap sundan ang style ng pagtulog ni Napoleon, ay ipinakita nito kung gaano siya kaseryoso sa kanyang trabaho. Hindi ito isang simpleng personal na ugali lamang, kundi isang paraan upang manatili siyang produktibo sa gitna ng matinding pressure. Ang mga kasamahan niya at sundalo ay humahanga sa kanyang kakayahan na manatiling mulat at handa sa anumang sitwasyon kahit pakulang siya sa pahinga. Sa kabila ng mga sakripisyo ay naging matagumpay si Napoleon sa kanyang pamumuno. Ang kanyang kakaibang paraan ng pagtulog ay bahagi ng kanyang disiplina at determinasyon na gawing kapaki-pakinabang ang bawat oras ng kanyang buhay. Ang kanyang natatanging style ay hindi para sa lahat.
ngunit ito ang tumulong sa kanya upang manatiling makapangyarihan at matagumpay sa loob ng maraming taon. Number 3. Winston Churchill. Si Winston Churchill ay isang kilalang leader ng Britain, lalo na sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Bukod sa kanyang mahusay na pamumuno, ay kilala rin siya sa kakaibang ugali pagdating sa pagtulog. Hindi siya natutulog ng tuloy-tuloy sa gabi tulad ng karamihan. Sa halip ay hinahati niya ang kanyang pagtulog sa iba't ibang oras ng araw. Karaniwan ay natutulog si Churchill bandang alas 2 o alas 3 ng madaling araw at nagigising ng alas 7 o alas 8 ng umaga. Dahil hindi sapat ang tulog niya sa gabi, ay bumabawi siya sa hapon sa pamamagitan ng power nap o maikling tulog. Sa pagitan ng alas 5 at alas 6 ng hapon ay madalas siyang humihiga para makatulog ng 1 oras o higit pa. Naniniwala siya na ang mga idlip na ito ay nagbibigay sa kanya ng bagong lakas at malinaw na pag-iisip kung kaya't nagagawa niyang magtrabaho ng maayos sa buong maghapon at magdamag. Dahil sa ganitong paraan ng pagtulog ay mas nagiging produktibo si Churchill kaysa sa iba. Kahit kulang siya sa tulog sa gabi ay kaya niyang magtrabaho ng mas matagal. Ayon sa kanya, ang maikling tulog ay sapat na para makabawi ng lakas at maging handa para sa mga mahahalagang desisyon. Sinabi pa niya minsan, kailangan mong matulog sa pagitan ng tanghalian at hapunan at huwag itong palampasin. Para kay Churchill, ang maikling pahinga ay hindi lang para sa katawan, kundi para sa pag-iisip na rin. Bukod sa pagtulog ay kilala rin si Churchill sa madalas na pag-inom ng alak tulad ng whiskey at brandy. Ginagamit niya ito bilang paraan para magpahinga at mag-relax. Kahit madalas siyang uminom ay hindi nito naaapektuhan ang kanyang trabaho o kakayahang magdesisyon, lalo na sa mga critical times. Sa kabuuan, ang kakaibang gawin ni Winston Churchill sa pagtulog at pagtatrabaho ay isang patunay ng kanyang kakaibang style bilang leader. Sa kabila ng kulang na tulog at kakaibang pamumuhay ay nagawa niyang pamunuan ng Britain ng matagumpay, lalo na sa panahon ng krisis. Ipinakita ni Churchill na kahit hindi pangkaraniwan ang kanyang paraan ng pagtulog ay kaya pa rin niyang harapin ang malalaking hamon ng kanyang panahon. Number 4. Thomas Alva Edison. Si Thomas Alva Edison ay isang kilalang inventor na gumawa ng mga bagay tulad ng bombilya, phonograph at motion picture camera. Bukod sa kanyang mga invention ay kilala rin siya sa kakaibang style ng pagtulog. Para kay Edison, ang pagtulog ay aksayan ng oras. Mas gusto niyang gamitin ang kanyang oras sa trabaho kaysa matulog ng matagal. Sa katunayan ay natutulog lang siya ng 3 hanggang 4 na oras sa gabi. Upang makabawi ay natutulog siya ng mabilis o nagpa-power nap ng ilang minuto sa buong araw. Sa ganitong paraan ay mas marami siyang nagagawa at nananatiling produktibo. Kilala rin si Edison sa kakayahan niyang matulog kahit saan. Minsan ay natutulog siya sa kanyang opisina, laboratory o kahit sa labas habang nagtatrabaho. Gumagamit din siya ng kakaibang paraan upang siguraduhing hindi siya natutulog ng matagal. Humahawak siya ng bola o metal na bagay habang nakaupo at kapag bumagsak ito mula sa kanyang kamay ay magigising siya. Ibig sabihin, sapat na ang kanyang idlip para magpatuloy sa trabaho. Samantala, ang style ng pagtulog ni Edison ay tinatawag na polyphasic sleep. Ibig sabihin, hindi siya natutulog ng tuloy-tuloy sa gabi, kundi may maikli siyang pag-idlip sa buong araw. Ngayon ay maraming pag-aaral ang nagpapakita na ang sapat na tulog ay mahalaga sa kalusugan. Pero para kay Edison, mas importante ang paggawa kaysa sa pagtulog ng matagal. May mga tao na sinusubukan ang style ni Edison para maging kasing produktibo niya. Ngunit mahalagang tandaan na hindi ito akma para sa lahat. Iba-iba ang pangangailangan ng bawat tao sa tulog. Bagamat naging matagumpay si Edison sa ganitong style, ay maaring hindi ito mabuti sa kalusugan ng iba. May mga nagsasabing maaring nakaapekto sa kanyang kalusugan ang kakulangan ng tulog, pero walang sapat na ebidensya tungkol dito. Sa kabuuan, si Thomas Edison ay isang tao na buong buhay ay nakatuon sa trabaho. Ang kanyang kakaibang paraan ng pagtulog ay bahagi ng kanyang disiplina para mas maging produktibo. Number 5. Nikola Tesla. Si Nikola Tesla ay isang kilalang inventor at scientist na isinilang noong July 10, 1856 sa Smiljan, Croatia. Kilala siya sa kanyang mga mahalagang kontribusyon sa technology, lalo na sa alternating current o AC system na ginagamit natin ngayon. Bukod sa kanyang mga invention ay nakilala rin si Tesla dahil sa kanyang kakaibang mga gawi sa pagtulog.
Si Tesla ay natutulog ng napakaikli kumpara sa karaniwang tao. Ayon sa mga kwento, natutulog lang siya ng halos 2 oras bawat araw. Hindi siya natutulog ng diretsong 8 oras tulad ng karamihan. Sa halip ay hinahati niya ang kanyang oras ng pagtulog sa maikling pahinga sa buong araw. Ito ay isang uri ng polyphasic sleep. Sa ganitong paraan ay mas nagagawa niyang maglaan ng maraming oras para sa trabaho at pag-iisip. Sinabi ni Tesla na kahit konti lang ang kanyang tulog ay malinaw pa rin ang kanyang isipan at hindi siya madaling napapagod. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, mabilis siyang bumabangon mula sa kanyang maikling tulog at agad na bumabalik sa kanyang mga eksperimento. Para kay Tesla, mas mahalaga ang oras para sa trabaho kaysa sa pagtulog. Bukod sa kakaibang gawin niya sa pagtulog ay kilala rin si Tesla bilang sobrang masipag. Halos lahat ng oras niya ay nakalaan sa trabaho at madalas siyang nagtatrabaho ng higit sa 20 hours sa isang araw. Para sa kanya, bawat sandali ay mahalaga at dapat gamitin sa paglikha ng mga bagong ideya at invention. Mas inuuna niya ang trabaho kaysa sa sarili niyang kalusugan. Dahil sa kanyang kakaibang paraan ng pamumuhay ay hindi na nakapagtataka na naapektuhan din ang kanyang kalusugan. Sa kanyang mga huling taon, si Tesla ay nakaranas ng pisikal na panghihina at labis na kalungkutan. Bagamat nagtagumpay siya sa kanyang mga imbensyon, ay tila ang kakulangan niya sa pahinga at tulog ay nagdulot ng mga problema sa kanyang kalusugan. Sa kabuuan, si Nikola Tesla ay isang genius na handang magsakripisyo ng kanyang sariling kalusugan para lamang sa kanyang mga imbensyon at ideya. Ang kanyang kakaibang paraan ng pagtulog ay nagpapakita ng kanyang sobrang dedikasyon sa trabaho. Ang mga imbensyon ni Tesla, lalo na sa larangan ng kuryente, ay nag-iwan ng malaking ambag sa mundo. Ngunit ang kanyang buhay ay nagbibigay ng aral na mahalaga rin ng balanced life. At ang sapat na pahinga ay kailangan upang mapanatili ang mabuting kalusugan. Number 6. Margaret Thatcher. Si Margaret Thatcher, na kilala bilang Iron Lady, ay hindi lamang kilala bilang unang babaeng Prime Minister ng Britain, kundi pati na rin sa kanyang kakaibang habits sa pagtulog. Isa siya sa mga pinuno na may natatanging kakayahan na magtrabaho ng mahabang oras kahit kulang sa tulog, at ito ay madalas pag-usapan dahil sa kanyang tibay at dedikasyon. Samantala, si Thatcher ay kilala na natutulog lamang ng 4 na oras kada gabi. Para sa kanya ay sapat na ang ganitong kaunting tulog upang magawa ang mga tungkulin bilang pinuno. Sa kabila ng puyat ay bihira siyang makitaan ng senyales ng pagkapagod. Nakaka-amaze din ang kanyang kakayahan na manatiling aktibo at alerto sa kabila ng kulang na oras ng pahinga. Marami din ang nagtataka kung paano niya nagagawang magtrabaho ng epektibo sa ganoong sitwasyon. Gayon din naman ay madalas daw na si Thatcher ay nagtatrabaho hanggang madaling araw, nagbabasa ng mga ulat at nagpaplano para sa mga meetings, habang ang iba ay nagpapahinga na. Isang halimbawa nito ay noong Falklands War, na kung saan ay kinaya niyang pamahalaan ng krisis kahit na halos walang pahinga. Ang kanyang kakayahang manatili, nagising at nakafocus kahit sa mga ganitong oras ng krisis ay tunay na kahanga-hanga. Dagdag pa rito, ang kanyang disiplina sa pagmamanage ng oras ay kapansin-pansin din. Bawat oras ng kanyang araw ay planado at ginugugol sa makabuluhang gawain. Kahit na sa oras ng pagtulog ay tila napapamahalaan pa rin niya ang kanyang oras upang magawa ang mga dapat gawin. Ang kanyang kakayahan na magpatuloy sa trabaho kahit na may kaunting tulog ay nagpapakita ng kanyang matinding dedikasyon at responsibilidad bilang leader. Ayon sa mga health experts, ang pagtulog ng 4 na oras lamang bawat gabi ay hindi normal at maaaring magdulot ng masamang epekto sa kalusugan tulad ng fatigue, pagbaba ng resistensya o mga problema sa isip. Ngunit tila hindi naapektuhan si Thatcher ng mga ito. May mga nagsasabi na baka isa siya sa mga bihirang tao na may kakayahan o genes na nagpapahintulot sa kanila na manatiling productive kahit kaunti lamang ang tulog. Number 7. Salvador Dali. Si Salvador Dali ay isang kilalang painter mula sa Spain. Ipinanganak siya noong May 11, 1904 sa Figueres. Sikat siya dahil sa kanyang kakaibang style ng sining at mga hindi pangkaraniwang habits, lalo na ang kanyang natatanging paraan ng pagtulog. Samantala, isa sa mga kakaibang ugali ni Dali ay ang kanyang paraan ng pagtulog na tinawag niyang slumber with a key o pagtulog na may hawak na susi. Umupo siya sa isang silya at hahawakan ng isang susi sa kanyang kamay. Maglalagay siya ng plato o tray sa ilalim ng kamay niya. Kapag siya ay inaantok na at bumitaw ang kamay niya sa susi, ay mahuhulog ito sa plato at lilikha ng ingay na siyang magigising sa kanya.
Ayon kay Dali, ang ganitong maikling pagtulog ay nagbibigay sa kanya ng mga fresh ideas. Para kay Dali, ang microsleep ay mahalaga sa pagiging creative. Sa mga ganitong sandali ng pagkaantok ay aktibo ang bahagi ng isip na tinatawag na subconscious mind, kung saan lumalabas ang mga idea na hindi agad naiisip kapag tayo ay mulat. Ang ganitong estado ng isipan ang ginagamit ni Dali upang makakuha ng inspirasyon para sa kanyang mga likha. Gayun din naman ay naniniwala si Dali na hindi kailangan ng mahabang oras ng tulog para maging creative. Para sa kanya ay mas mabuti ang maikling tulog na may kasamang ingay upang gumising siya at maging alerto ulit. Naniniwala siya na kapag masyadong matagal ang tulog ay nawawala ang pagkakataon na makuha ang mga bagong idea na dumarating sa kalagitnaan ng pagtulog. Kaugnay pa nito, ang kakaibang paraan ng pagtulog ni Dali ay hindi lamang tungkol sa sining kundi pati sa kanyang buong buhay. Ipinapakita nito na ang kanyang pagiging creative ay nanggagaling mula sa mga sandali ng pahinga na hindi pangkaraniwan. Dahil dito, marami sa kanyang mga artworks ay puno ng mga kakaibang image at mga bagay na parang galing sa panaginip. Number 8. Benjamin Franklin. Si Benjamin Franklin ay isang kilalang tao sa kasaysayan ng Amerika. Bukod sa pagiging inventor, scientist, writer at diplomat, ay isa rin siya sa mga nagtatag ng United States. Pero maliban sa kanyang mga nagawa, ay kilala rin siya sa kanyang kakaibang mga habits sa pagtulog at pamamahinga. Samantala, isa sa mga sikat niyang kasabihan ay maagang matulog at maagang gumising ay nagiging malusog, mayaman at matalino. Naniniwala si Franklin na ang pagtulog ng maaga at paggising ng maaga ay mahalaga para maging malusog at magtagumpay sa buhay. Para sa kanya, ang oras ay napakahalaga at dapat gamitin ng tama upang makamit ang mga layunin. Gayun din naman si Franklin ay gumawa ng plano para sa kanyang araw-araw na gawain. Nagsisimula ang kanyang araw ng alas 5 ng umaga. Sa oras na ito ay nag-iisip siya at pinaplano ang kanyang mga gagawin. Madalas niyang tanungin ang sarili, ano ang mabuting bagay na magagawa ko ngayon? Ipinapakita nito na bawat araw ay gusto niyang gumawa ng makabuluhang gawain. Maliban pa dito, ang isa pang kakaibang kaugalian ni Franklin ay ang tinatawag niyang airbaths. Bago siya magsimula ng trabaho ay nauupo siya sa kanyang silid na walang suot at binubuksan ang mga bintana para makalanghap ng sariwang hangin. Para sa kanya, ito ay paraan para mag-refresh ang katawan at isip. Bagamat kakaiba ito para sa iba, ay naniniwala si Franklin na nakakatulong ito sa kanyang kalusugan. Karagdagan pa dito, si Franklin ay hindi rin natutulog ng diretso sa gabi. Inihati niya ang kanyang tulog sa iba't ibang oras ng araw na tinatawag na polyphasic sleep. Sa halip na tulog ng buong gabi ay natutulog siya ng ilang oras at may pahinga din sa araw. Para sa kanya ay mas productive siya kapag ganito ang kanyang schedule ng pahinga. Sa kabila nito, ang mga habits ni Franklin sa pagtulog ay nagpapakita ng kanyang disiplina at pagpapahalaga sa oras. Naniniwala siya na ang balanse ng tamang tulog at trabaho ay mahalaga para sa tagumpay. Para sa kanya, sa tamang paggamit ng oras ay mas maraming magagawa at mas magiging maayos ang kalusugan. Number 9. Albert Einstein. Si Albert Einstein ay isa sa pinakakilalang scientist sa kasaysayan. Ipinanganak siya noong March 14, 1879 sa Ulm, Germany. Siya ang nagbago ng pananaw ng tao sa physics dahil sa kanyang theory of relativity at ang sikat na formula na EXMC2. Pero bukod sa kanyang talino, ay kilala rin si Einstein sa kanyang kakaibang mga kaugalian, lalo na sa pagtulog. Samantala, si Einstein ay naniniwala na mahalaga ang sapat na tulog para manatiling matalas at malusog ang isipan. Kung ang karaniwang tao ay natutulog ng 8 oras, si Einstein ay natutulog ng 10 oras kada gabi. Para sa kanya, ang mas mahabang tulog ay nagbibigay ng lakas para makapag-isip siya ng mas malalim at mas malikhaing mga ideya. Ang kanyang mahabang oras ng pagtulog ay naging susi sa kanyang kakayahang lutasin ang mga complicated problems sa science. Maliban sa kanyang mahabang tulog sa gabi, si Einstein ay mahilig din mag-idlip o matulog ng ilang minuto sa maghapon. Naniniwala siya na ang mga power naps ay nakakatulong para manatiling fresh ang kanyang isipan. Ang isang kakaibang ginagawa niya ay ang paghawak ng kutsara o maliit na bagay habang siya ay nag-iidlip. Kapag siya ay tuluyan ng nakatulog ay mahuhulog ang kutsara at magigising siya, kaya hindi siya natutulog ng matagal at mabilis na nakakabalik sa trabaho. Bukod sa kanyang mga kaugalian sa pagtulog, si Einstein ay simpleng tao rin sa ibang aspeto ng buhay. Hindi niya binibigyan ng oras ang pagpili ng damit at kadalasang pare-pareho lang ang suot niya araw-araw.
Para sa kanya ay mas mahalaga ang oras at lakas na gamitin sa mga bagay na may mas malaking halaga, tulad ng pag-aaral at pagtuklas ng mga bagong idea kaysa sa mga maliliit na desisyon tulad ng pananamit. Sa ngayon ay maraming pag-aaral ang nagsasabing ang mga idlip o maikling tulog ay may positibong epekto sa kalusugan ng utak. Ayon sa mga eksperto, ang power nap ay nakakapagpalakas ng memory, nagpapalinaw ng pag-iisip at nagpapabuti ng creativity. Bagamat kakaiba ang kanyang mga paraan, ay ipinakita ni Einstein na ang maayos na pagtulog ay nakakatulong para maging mas productive. Number 10. Sigmund Freud. Si Sigmund Freud ay isang kilalang psychologist at itinuturing na ama ng psychoanalysis theory. Ipinanganak siya noong May 6, 1856 sa Freiburg, Moravia na ngayon ay bahagi ng Czech Republic. Kilala siya sa mga idea tungkol sa isip ng tao, lalo na sa mga bagay na hindi natin namamalayan ngunit may malaking epekto sa ating pag-uugali at mga desisyon. Para kay Freud ay maraming damdamin at alaala ang naitatago sa ating isipan na tinatawag niyang unconscious at malaki ang impluwensya nito sa ating mga aksyon. Samantala, isa sa mga interesting na bahagi ng buhay ni Freud ay ang kanyang mga sleeping habits. Maaga siyang natutulog at maaga ring nagigising. Bago magsimula ang kanyang araw at bago dumating ang kanyang mga pasyente, ay gigising siya ng mas maaga para makapaghanda. Mahalaga para kay Freud ang disiplina sa oras at parte nito ang kanyang regular na oras ng tulog. Karaniwan din para kay Freud ang pagkuha ng maikling tulog o nap sa kalagitnaan ng araw. Ginagawa niya ito upang makapagpahinga at mag-recharge para sa natitirang mga gawain. Bagamat hindi pangkaraniwan ang ganitong ugali sa ibang tao, para kay Freud, ang mga pahinga ay nakakatulong upang mapanatili ang kanyang energy at kalusugan. Mahilig din siyang uminom ng kape at manigarilyo na maaaring nakaapekto rin sa kanyang mga gawi sa pagtulog. Maliban sa pagtulog ay malaki rin ang interes ni Freud sa mga panaginip. Para sa kanya, ang mga panaginip ay may malalim na kahulugan at nagbibigay ng mga pahiwatig tungkol sa mga damdamin at iniisip ng isang tao na hindi madaling napapansin kapag gising. Sa kanyang aklat na The Interpretation of Dreams na inilathala noong 1899 ay ipinaliwanag niya na ang mga panaginip ay may mga simbolo na maaaring magbigay linaw sa mga bagay na nakatago sa ating isipan. Sa ganitong paraan, ang pagtulog at panaginip ay naging mahalagang bahagi ng kanyang pag-aaral sa isip ng tao. Sa pagtanda ni Freud ay nagkaroon siya ng mga seryosong problema sa kalusugan. Noong 1923 ay nagkaroon siya ng mouth cancer dahil sa sobrang paninigarilyo. Dumaan siya sa ilang operasyon na nagdulot ng hirap sa kanyang pang-araw-araw na gawain, kabilang na ang pagtulog. Subalit kahit na may mga ganitong pagsubok ay patuloy siyang nagtrabaho at hindi siya tumigil sa pagbuo ng kanyang mga idea at theories.